kanilang lupang sinilangan, sila ay may karapatan. Sa kanilang mga kamay, sila ay may kapangyarihan. Halina't ating alamin ang Republic Act No. 8371, ang batas na nagtatanggol at pumoprotekta sa karapatan ng ating mga katutubo. Ano nga ba ang Republic Act 8371? Tara at ating pag-usapan. Ang Republic Act No. 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act ay isang batas na naglalayong protektahan ang mga karapatan ng mga katutubo sa Pilipinas. Ito ay nilagdaan noong 1997 at nagbibigay ng pagkilala sa mga karapatan ng mga katutubo sa kanilang mga lupain, kultura at pagkakakilanlan. Ang Republic Act 8371 ay isang mahalagang batas na nagtatanggol sa mga karapatan ng mga katutubo. Bilang mga Pilipino, tayo ay may tungkulin na igalang at suportahan ang mga karapatan na ito. Sama-sama nating pangalagaan at protektahan ang ating mga katutubo. Ito ay nahahati sa apat na pangunahing karapatan. Una, ang the rights to ancestral lands or domains. Sa right of ancestral lands, ang mga katutubo ay may karapatan sa kanilang mga lupain. Kasama ang mga likas na yaman nito, kabilang dito ang mga kabundukan, kapatagan, katubigan at iba pang anyong lupa at tubig. Ito ang nagsisilbing kanilang teritoryo, tahanan at mapagkukuhanan ng sapat na pagkain sa pang-araw-araw. Halimbawa, sa isang komunidad ng mga katutubo tulad ng mangyan sa Mindoro, sila mismo ang nagpapasya kung paano nila pamamahalahan ang kanilang lupain at komunidad. May sarili silang mga leader na pinipili ayon sa kanilang tradisyon. At sila rin ang nag-aayos ng mga alitan o problema sa kanilang lugar. Halimbawa, kung may mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa lupa o pamilya, ang kanilang mga nakakatanda o tribal leaders ang magbibigay ng desisyon batay sa kanilang kaugalian. Dumako naman tayo sa pangalawang karapatan, ang rights to self-governance and empowerment. Ang mga katutubo ay may karapatan na pamahalaan ng kanilang mga sarili at gumawa ng mga desisyon para sa kanilang komunidad. Dito ang mga katutubo ay may karapatan na magpatupad sa kanilang mga sariling batas at sistema ng pamahalaan. Batas na magresolba at magbibigay hustisya para sa bawat isa. Halimbawa, ang isang katutubong pamayanan ay nagtatag ng sariling sistema ng pamamahala batay sa kanilang customary law o katutubong batas upang pamahalaan ang kanilang lupain at likas na yaman at nagpapatakbo ng kanilang sariling mga negosyo tulad ng ecotourism o paggawa ng mga produktong lokal. Sunod ang right to social justice and human rights. Tinitiyak ng karapatan ito ang pantay ng pag-aasal ng mga katutubo sa larangan edukasyon, mga oportunidades sa ekonomiya at kabuhayan, katurangan at proteksyon sa ilalim ng batas at pakikilahok sa mga proseso ng paggawa ng desisyon sa lokal at maging nasyonal. Halimbawa ito, isang katutubong komunidad ang binigyan ng scholarship program ng gobyerno para makapag-aral ang kanilang kabataan. Kasabay nito, tinulungan din silang magkaroon ng livelihood training tulad ng paggawa at pagbebenta ng kanilang traditional na handicrafts. At ang panghuli ay ang right to cultural integrity. Ang mga katutubo ay may karapatan na panatilihin at ipagpatuloy ang kanilang mga tradisyon, wika at kultura. Pinoprotektahan at pinopromote ng karapatang ito ang pamana ng kultura ng mga katutubo. Kasama ang pagpapanatili ng mga wika, tradisyon at kaugalian,
proteksyon ng mga lugar at kultural, promosyon ng kaalaman at mga gawi ng katutubo, at edukasyon na nagbibigay halaga sa mga kultura ng katutubo. Ang Republic Act 8371 ay isang mahalagang batas na nagtatungkol sa mga karapatan ng mga katutubo. Bilang mga Pilipino, tayo ay may tungkulin na igalang at suportahan ang mga karapatan na ito. Sama-sama nating pangalagaan ang ating mga katutubo at ang ating mga lupang sinilangan. Makiisa sa pagtatungkol ng mga karapatan ng mga katutubo. Makiisa sa pag-angat ng Pilipinas.